Kilala siya bilang tahimik at magalang. Pero isang gabi, nakita namin ang kanyang tunay na anyo. Magandang gabi sa mga nakikinig, lalo na sa mga madaling matakot, pero nagpapatugtog pa rin ng ganitong programa. Welcome sa Aswang Confessions, kung saan ang bawat kwento ay mula sa totoong buhay at mula sa mga taong hindi pa rin makamove on sa nakita nila. Ngayong gabi, buhol naman ang pag-uusapan natin. Tahimik, maganda, at puno ng kababalaghan. At ang kwento natin, isang komunidad ang nagkamalay na hindi pala tao ang isa sa kanilang kapitbahay. Kung handa ka na, simulan na natin. Lumaki ako sa isang maliit at tahimik na barangay sa Bohol. Yung lugar na kahit hindi mo alam ang birthday ng kapitbahay mo, alam mo kung anong ulam nila kagabi, kung ilang beses kumahol ang aso nila, at kung sinong dumaan sa kalsada ng 2:00 ng umaga. Dito, lahat magkakakilala kahit ayaw mo. At sa baryo namin, may isang lalaki na parang hindi tumatanda. At halos lahat ay may magandang sinasabi tungkol sa kanya. Si Mang Resty. Tahimik, magalang, laging nakayuko kapag dumaraan. Yung tipong tatawag ng maayong gabi kahit naka-headphones ka. At halatang ayaw mo nang kausap. Wala siyang kaaway, kahit yung mga tsismosa sa kanto, wala ding masabi. Parang perpektong kapitbahay. Pero sa likod ng mga ngiti niya, may nararamdaman kaming hindi namin maipaliwanag. Hindi takot. Pero kailangan mo lang maging alerto kapag dumadaan siya. At nagsimula ang lahat ng may mawala, hindi tao. Pero sapat para magtaka ang barangay. Aso ng kapitbahay sa kabilang kanto. Malaki, maingay, at hindi basta-basta lumalayo. Habang naghahanap ang mga tao, may isang batang humahangos, pawis na pawis, at halos hindi makapagsalita. Sumigaw siya. Nakita ako. Kinarga ni Mang Resty tapos dinala sa likod ng bahay niya. Natahimik ang lahat. Pero si Mang Resty, tumawa lang. Yung tawang hindi mo alam kung nahihiya o may tinatago, sabi niya. Ay nagpatabi lang nako, basen, maligsan ba? At ang masama, naniwala ang lahat. Natawa pa nga yung iba. Ako lang ang hindi mapakali. Hindi dahil sa aso, kundi dahil sa itsura ni Mang Resty habang nagsisinungaling. Parang sanay, parang hindi iyon ang una. At habang ang iba'y bumalik sa normal nilang buhay, ako nakaramdam ng simula ng isang takot na hindi ko pa noon alam kung gaano kalalim. Kinagabihan, habang isa-isa kong sinasara ang mga bintana, biglang tumahimik ang buong paligid. Yung tahimik na parang hinihintay ka muna ng dilim bago siya gumalaw. At doon ko narinig ang unang kuskus. Krrr, krrr. Sumunod ang kaluskos. Parang may mabigat na bagay na hinihila sa ibabaw ng bubong. Hindi ito tunog ng hangin. Hindi dahon. May bigat. May gumagapang. Tapos tap, tap, tap. Mabagal. Sinadya. At papalapit ng papalapit sa parte ng bubong na eksaktong katapat ng kwarto ko. Napatigil ako. Parang tumigil din ang paghinga ko. Hindi ito daga. Masyadong mabigat. Hindi pusa. Masyadong mabilis. Parang hindi tama ang bawat tapak sa yero. At ang mas nakakatakot, bigla itong huminto. As in biglang bigla. Walang kahit anong galaw. Parang may nilalang na nakadapa sa bubong at nakikinig kung gagalaw pa ako. Tumingin ako sa kisame
Diretso sa lugar kung saan nanggagaling ang tunog. At doon ko narinig ang pinaka-ayaw kong marinig. Mabigat na paghinga. Parang pagod, parang gutom. Pakiramdam ko, kung idikit ko ang tenga ko sa dingding, maririnig ko ang tibok ng puso niya, kung meron man siyang puso. Hindi ko alam kung ilang segundo yon o ilang minuto. Basta ang alam ko, may isang bagay sa itaas ng bahay namin at may pakay siya. Pag umaga, parang walang nangyari. Pinilit kong kumain kahit nanginginig ang kamay ko. Ayokong makatawag ng atensyon. Ayokong magtanong ang iba. Paglabas ko ng bahay, naroon siya, si Mang Resty. Nakatayo sa tapat ng bakod niya, nakangiti na, parang walang nangyari. Pero mas kita ko ngayon. May mga bakas ng putik sa braso niya. Mahahaba, pahaba, parang galing sa paggapang. At higit sa lahat, may mga kalmot, malalim, sariwa. Tumingin siya sa akin, ngumiti. Yung ngiting parang alam niya ang narinig ko kagabi. At hindi ko malaman kung ano ang mas nakakatakot, yung tunog kagabi o yung itsura niya ngayong araw. Sa sumunod na mga araw, para kaming pinaglalaroan ng kung anong hindi nakikita. Parang may multong nag-iikot sa barangay, hindi gumagawa ng ingay, pero nag-iiwan ng bakas na hindi mo pwedeng baliwalain. Una, mga manok. Kada umaga, may isang bahay na biglang wala ng alagang nag-iingay. Walang balahibo, walang dugo, walang bakas ng pag-aaway. Parang naglaho lang sila sa ere. Kinabukasan, mga pusa naman. Mga pusang palaboy, pero hindi sila nawawala ng sabay-sabay. May mga batang naghanap, may umiiyak pa kasi paborito nila ang mga iyon. Pero hindi doon natapos ang mga pagkawala. Isang gabi, may malakas na kalabog sa dulo ng barangay. Kinabukasan, nakita namin si Lolo Nestor. Nakaluhod, hawak ang ulo, at umiiyak na parang nawala ang kalahati ng buhay niya. Sige, nagyod, kabayo na naku ang nawala, dako kaayo to. May alaga siyang kabayo na parang anak niya. Matanda na, mabait, at hindi lumalayo sa bakuran. Pero gaya ng iba, naglaho. Walang ingay, walang galaw, walang iniwang marka sa lupa. Nagtipo ng buong baryo, lahat naghahanap ng sagot. Pasintulisan, ay, waman ko'y nadunggang tao nga miagi. Baka wild animal? Unsang wild animal ang makakuha og kabayo? Walang makapagpaliwanag. Walang gustong magsabi ng salitang aswang. Pero iyon ang takot na umiikot sa bulungan ng tao. Ako, tahimik lang sa gilid. Nakatingin, nag-o-observe. Dahil sa bawat hayop na nawawala, sa bawat sigaw ng may-ari, sa bawat tensyon na lumalala, may isang taong laging naroon. Hindi nagtatago, hindi nagsasalita, pero naroon. Si Mang Resty. Nakaupo sa tapat ng bahay niya. Nakatukod ang siko sa tuhod. Nakatitig sa mga taong nag-aalala na parang nanunood lang ng palabas. Minsan may kausap siya, pero saglit lang. Mas madalas, tahimik lang siyang nakatingin. At tuwing umiikot ang tingin niya sa mga tao, ngumingiti siya. Yung nangiting hindi masaya, hindi rin masama, pero merong alam. At habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, ramdam ko sa loob ko, hindi ito simpleng pagkawala. Hindi ito aksidente. May gumagalaw sa dilim. At alam ko kung sino ang palaging nasa tamang lugar sa maling oras. Nang gabing yun, may napansin akong kakaiba habang naglalakad pa uwi. Sa likod ng bahay ni Mang Resty, may liwanag. Hindi ilaw ng tao. Hindi lampara. Hindi apoy na pangkaraniwan. Mapula. May halong dilaw. Kumikislap, parang apoy na basa. Parang may sariling hinga. Saan galing yun? Yan agad ang pumasok sa isip ko. Lumaki ako sa baryo. Sanay ako sa apoy, sa ilaw, sa galaw ng liwanag. Pero ito, iba.
Para siyang umiikot. Para siyang hinihigop paakyat ng isang bagay na hindi ko makita. Dahan-dahan akong lumapit. Parang may humihila sa akin. Kahit alam kong dapat na akong tumakbo. Tahimik ang paligid. Tahimik ang mga puno. Tahimik ang hangin. Yung klase ng katahimikan na parang may nagbabantay. Pagdating ko sa likod bahay, doon ko nakita. Isang anino. Isang taong nakakuba, nakaluhod sa lupa. May ginagawa siya sa harap niya. Pero hindi ko makita dahil natatakpan ng liwanag. Tapos narinig ko yung tunog. Para siyang may hinihigop. Hindi tubig, hindi pagkain, kundi parang basang laman. Nanlamig ako. Lumapit pa ako ng isang hakbang. Gusto ko sanang makita kung ano ang hawak niya. Pero biglang tumigil ang tunog. Bahagyang tumayo yung anino. Parang napansin na may nakatingin. Tapos dahan-dahang iniangat ang ulo niya sa direksyon ko. Hindi ko man makita ang muka, pero ramdam ko. Alam niyang nandoon ako. At ang tingin niya, matulis, masama, hindi pang tao. Parang may apoy sa loob ng mga mata. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako pa uwi. Halos sumabog ang dibdib ko sa takot. Pagpasok ko sa bahay, sinara ko agad ang pinto. Hingal, nanginginig. At yung liwanag sa labas, bigla ring nawala. Kinabukasan, parang wala talagang nangyari kagabi. Walang liwanag, walang anino, walang kakaibang tunog. Umaga, tahimik, parang normal na araw lang. Paglabas ko ng bahay, nandoon siya. Si Mang Resty, nakatayo sa tapat ng gate namin. Parang hinihintay niya talaga ako. May hawak siyang bungkos ng saging, sariwa, dilaw, mukhang bagong pitas. Para sa inyo, sabi niya. Sabay abot, ngumiti siya. Sa ibang tao, mabait ang ngiting iyon. Pero sa akin, iba ang dating. At doon ko nakita ang nangipin niya. Mahaba, matutulis, hindi normal. At sa gilid ng ngarangiti niya, may pulang bakas. Pula na parang dugo, maninipis. Pero malinaw, parang may kinagat siya kagabi. At hindi iyon prutas. Napaatras ako. Hindi ko tinanggap ang saging. Parang bumigat ang paligid. Nagkatitigan kami. Tahimik. Mabagal. Parang may hinihintay siya sa akin. Ngumiti siya ulit. Mas mabagal. Mas kakaiba. Hindi pang tao. Tapos, dahan-dahan niyang nilapat ang dalawang daliri sa bibig. Isang mahinang galaw. Diretso sa akin. Parang sinasabi niya, "Shh, wag mong sasabihin." Kumurap siya ng mabagal. At sa isang iglap, alam kong alam niya ang nakita ko kagabi. Paalis na siya nang mapansin ko ang isang bagay. Yung saging sa kamay niya, may kagat. Isang kagat na malinis, sariwa. Pero ang hugis, pangil. Hindi normal. Hindi tao. Dumating sa puntong hindi na talaga kaya ng barangay. Isang umaga, nagkagulo. May batang lalaki na biglang nagkasakit. Hindi ubo, hindi lagnat, mas malala. Sa loob lang ng ilang araw, lumaylay ang mukha niya. Luminipis ang braso, bumagsak ang katawan. Parang may humihigop ng lakas niya tuwing natutulog. Walang makapagsabi kung ano ang dahilan. Hindi albularyo, hindi nurse, hindi kahit sinong may alam sa karamdaman. Pero ang nanay ng bata, maputla, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Isa lang ang sinabi niya, gabi-gabi, dugong baboy ang naaamoy na ko sa gawas. Murag na ay nagluto, pero walay kusina. Pagkasabi niya nun, tumahimik ang buong kanto. Ramdam mo ang takot. Parang may humila pababa sa sikmura ng lahat. Doon na napuno ang barangay. Hindi na ito manok na nawawala. Hindi na ito pusang, hindi na umuuwi. Hindi na ito ilaw sa likod ng bahay. Hindi na ito tunog sa bubong. May bata ng tinatamaan. May bata ng kinukuha ng dilim. Kaya nagpasya ang mga matatanda magpatawag ng pulong. Gabing iyon,
Nagtipon kami sa covered court. Iba't ibang muka. May galit, may takot, may duda, at may pagod na. Tahimik ang lahat, parang may hinihintay. Hanggang may isang matandang lalaki ang tumayo, pamilyar sa aming lahat. Pero ngayon lang namin nakita ang ganoong bigat sa mukha niya. Sabi niya, mababa ang boses. Si Reste. Huminto siya. Nag-ikot ng tingin. Parang tinitimbang kung handa na ba kami. Tapos sinabi niya, dili na siya tawo. Parang yelo ang bumagsak sa mesa. May umiling. May napayakap sa anak. May biglang tumingin sa direksyon ng bahay ni Mang Resti kahit malayo kami. Takot. Alinlangan. Pagdududa. Sino ba naman ang madaling tatayo laban sa taong araw-araw mong nakakasalubong? Yung nag-aabot ng gulay. Yung nag-aalok tumulong mag-ayos ng bubong. Yung laging nakangiti. Pero kahit walang nagsasalita, lahat kami may napapansin, may nararamdaman, may kinakatakutan. At ngayong gabi, unti-unti nang lumalabas ang totoo. May isa pang tumayo. Kung dili siya tawo, kinsa pa'y musupak niya. Tahimik, walang sumagot. Dahil ang kahit anong sagot, nakakatakot. Gabi ng bagyo. Ulan ay tumatama sa bubong na parang sibat sa kahoy. Ang hangin, mabagsik. Halos sumabog sa mga bintana. Biglang may narinig kaming sigaw, malakas, mabigat, at hindi pang tao. Para bang nagmumula sa kailaliman ng lupa o mula sa mismong gitna ng unos. Tumakbo kaming lahat palabas ng bahay. Ang kalsada ay puno ng putik at mga sanga na parang kumakapit sa paa namin. Sa gitna ng dilim at ulan, may isang anyo na nakadapa sa liwanag ng mga nag-iilaw na lampara. At sa unang pagkakataon, nakita namin si Mang Resti sa kanyang tunay na anyo. Nakayuko. Mahaba ang katawan, parang hindi tama sa normal na sukat ng tao. Ang mga braso niya, mas mahaba sa dapat. At may mga kuko na tila nag-evolve para kumapit sa anyo niya. Ang mga buto sa likod niya, nakalantad at umaangat sa bawat galaw. Parang naghahanap ng puwang sa mundo. At ang mga mata niya, mapula. Parang sinusunog ng gutom ang bawat kanto ng paligid. Parang sinisilip ang kaluluwa ng bawat nanonood. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang patay na kambing. Hindi lamang patay, kundi parang kalahating kinain na ng sariling ng ngipin. Dugo, hindi lamang sa katawan ng hayop, kundi sumasayaw sa paligid ng kanyang mga daliri. Amoy matalim, mabaho, at malamig. Parang pumapasok sa mga butas ng ilong namin at dumadaan sa buto. Tumigil siya nang makita kaming lahat nakatingin. Tumingin, matagal, parang sinusukat kung sino ang karapat-dapat na mabuhay. At ngumiti siya, napakabagal. Ngiting hindi pang tao, ngiting puno ng gutom at kasaysayan ng mga nakalimutang biktima. Parang ang bawat segundo ng kanyang ngiti ay kumakain sa amin ng lakas at tapang. Huminto ang ulan saglit, parang mundo mismo ay huminto. Bawat hinga namin, bawat tibok ng puso, naramdaman sa balat, matalim, mabigat. At sa likod ng ngiti niya, may isang kakaibang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o hagupit ng hangin. Naglabasan ang mga lalaki ng barangay. May dalang itak, sulo, asin at bawang. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil wala ng ibang pagpipilian. Ang takot sa lahat ng nawawala at sa mga usap-usapan sa baryo ay nagtipon sa kanilang mga kamay at puso. Umatras si Mang Resti sa unang tingin, parang hayop na gumapang palayo sa liwanag ng mga sulo. Ang bawat galaw niya, mabilis. Parang nakakalampas sa mismong mata ng tao. Ngunit mabilis ang mga tao. Hinarang siya sa gitna ng kalsada. Ang mga kamay na may dalang bawang at asin ay nakataas. Handang ipagtanggol ang baryo. At bigla siyang tumawa. Hindi pang tao, hindi pang bata, hindi pang lalaki, hindi pang matanda. Isang tawa na
Parang sumasabog sa buto, pumapasok sa tenga at nananatili sa dibdib. Sa sandaling iyon, may napansin kami. Isang galaw sa gilid ng liwanag ng sulo. Hindi si Mang Resty. Mas maliit, mas mabilis. At sa pagitan ng mga anino pa, may isa pang nilalang. At isa pa, at isa pa. Hindi lang siya. Ang kapitbahay na tahimik at magalang sa araw ay may kaakibat na gutom na mas madilim kaysa sa aming inaasahan. Sa bawat hakbang na ginawa namin, parang may sumusunod sa bawat sulo. Ang hangin, mabigat. Halos may humihigop na halimaw sa likod namin. Ang bawat galaw ng mga anino sa paligid, parang nagbabantay, nagbibilang. Parang may plano na higit sa aming kakayanan. Hindi pa kami nakakasugod ng buo at naramdaman na namin. Ang tunay na takot ay hindi sa nahuli mo. Hindi sa mga hindi mo pa nakikita. Napatay siya ng mga tao. O kahit anuman ang salitang dapat gamitin, hindi ito simpleng pagkamatay. Ito ay parang paghihiganti ng buong baryo sa gutom at kasamaan na matagal nang nakatago sa tahimik nilang kapitbahay. Nang hinayaan nilang mahulog ang katawan niya sa lupa. Kasabay nito ang tunog ng pagbasag ng balat. Hindi ordinaryong sugat, parang may naguumapaw na enerhiya. Nagbabalik sa hangin, sa putik, sa ulan. Ang bawat hibla ng kanyang balat ay parang natutunaw sa ere. Nagiging usok na dahan-dahang pumapalibot sa paligid. At sa gitna ng ulan at bagyo, ang mga mata ng mga tao namumutla, nakatingin sa kanya. Hindi alam kung huminga o huminga para lamang makaligtas. Ang bawat hagupit ng hangin ay parang humihigop ng takot mula sa dibdib ng bawat isa. Ngunit bago tuluyang mawala, may huling kilos siya. Isang bahagyang pag-ikot ng ulo. Ang mata, kahit patay na ang katawan, tila sumusunod pa rin sa bawat galaw ng nanonood. At sa hangin, may bahid ng amoy na parang lupa at dugo. At matagal na naipong gutom. Isa lang ang naiwan sa isip ng lahat. Kung ganito siya, ano ang itsura ng mga kasama niya? May mga umaligid sa baryo pagkatapos ng gabi na iyon. Hindi alam ng marami kung totoo o guni-guni lang. Ngunit may malamig na haplos sa likod ng leeg kapag tahimik ang gabi. At may mga mata sa dilim na hindi mo maaring makita ng buo. Parang may nagmamasid, parang may nagbabantay. Sa wakas, natutunan ng baryo ang isang katotohanan. Hindi lahat ng halimaw ay nauuwi sa lupa. At ang mga naiwang anino ay naglalakad sa gabi. Naghihintay ng susunod na gutom. Lumipas ang mga araw. Bumalik ang tahimik na buhay sa barangay. Ang mga bata naglalaro. Ang mga tao bumibili sa tindahan, nag-uusap sa kalsada. Para bang wala na ang lahat ng nangyari. Bumalik ang normal, ngunit may bakas pa rin ng gabi na iyon. Gabi-gabi, kapag tahimik ang paligid, may maririnig pa ring tap, tap, tap sa bubong ng mga bahay. Hindi kasing bigat noon. Mas magaan. Mas mabilis. Parang sinusubok lamang ang inyong oras at pag-iingat. At sa tuwing maririnig ito, iisa ang sinasabi ng mga matatanda. Naghahanap sila ng kapalit. Ako, tuwing nagdidilim ang buhol at tahimik ang hangin, ramdam ko, may nakatitig sa akin mula sa di kalayuan. Hindi na si Mang Resty, ngunit kapamilya, kasama, nilalang. Ang puso ko, minsan ay mabilis na tumitibok at minsan ay parang humihinto sa takot. Kapag dadaan ako sa likod ng bahay namin, may kakaibang amoy na pumapasok sa ilong ko. Amoy dugo, amoy lupa, at amoy gutom. Minsan, naririnig ko pa ang mahinang huni, parang bulong ng hangin na bumabalot sa paligid. Hindi pa tapos. At sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay may sumusunod, nagbabantay sa liwanag ng buwan. Ang mga anino sa paligid, kahit tahimik, parang may buhay. Ang bawat alon ng hangin, parang humihigop ng lakas ng katawan ko. At kahit lumipas ang mga linggo, buwan, o taon, alam kong ang kwento, hindi pa tapos. Parang may nagbabantay sa dilim. Naghihintay ng susunod na gabi. Susunod na biktima.
Kilala natin ang kapitbahay. Tahimik, magalang, palaging nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiti, may mga lihim na hindi natin dapat makita. Sa Bohol, sa tahimik na baryo, may mga mata sa dilim na sumusubaybay sa bawat galaw. May mga kamay sa likod ng bubong na naghihintay ng kapalit. At may mga nilalang na hindi natatapos ang gutom. Mga nakikinig, kapag narinig nyo ang tap, tap, tap o may humihinga sa ilalim ng bubong, huwag sumilip, huwag tumingin. Dahil ang kwento hindi pa tapos. Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions, ang aswang na kapitbahay, Bohol. Hanggang sa susunod na gabi, kung saan muling magbubukas ang dilim at muling tatawag ang gutom